Alright mga kapatid, kung naaalala ninyo kahapon, no, binigyan natin ng reaction video yung pahayag ni Ray Powell about sa Chinese occupation, no, maritime occupation ng China, no, particular dito sa West Philippine Sea. 90% ng South China Sea ay inaangkin nila. Subalit, ang talagang pinupunterya nila mga tol, etong West Philippine Sea kasi nga tayo lang ata yung bukod tanging mahinahon, no, ang response sa kanilang aggressive action. Sa ibang bansa kasi hindi nila magawa yun dahil pinapalagan sila eh. Ngayon dito mga kapatid, sa ating panonoodin naman mula rito sa Net25 News, sabi niya Professor Renato Castro, patuloy ang maritime expansion ng China, yung pagpapalawak ng kanilang mga nasasakupang teritoryo. Ang ginagawa nga kasi ng China, since inaangkin nila yung 90% ng South China Sea, ang ginagawa nila mga tol, yung mga part na yan ay tinatayuan nila ng kanilang mga artificial island, kinakalatan nila ng kanilang mga barko para igiit sa pamamagitan ng pananakot ng intimidation yung kanilang pag-aangkin mga tol, no? So dito, sabi rito, palitan ng radio challenge sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard nagpapatuloy. Buti na lamang yung mga Coast Guard natin pumapalag kahit sa radio challenge man lang, no? At hindi nagpapapigil sa kanilang maritime expansion, sabing ganun mga kapatid, no? So panoorin na lamang natin mga tol etong balitang to mula rito sa Net25 News. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video, commentary tulad nito. Lalo-lalo na mga tol, may kinalaman to sa West Philippine Sea. Anong say ng panauhin natin? Recently, meron na namang mga exchanges of radio challenges ang Pilipinas at ang China dito po sa ating teritoryo. Sabihin natin teritoryo natin kasi within our exclusive economic zone. Ano ba talaga yung nakikita mo na layunin talaga ng China dito sa mga radio challenges na ito? Kasi ang dami ng mga incidents parang with the Marcos administration, nakailang protesta na tayo dito sa mga aggressive moves nila sa West Philippine Sea. Pansin nyo, no, wala tayo nababalita ang mga ganito, no, sa past administration mga tol, no. Dito lang sa administrasyon na to, dahil dito lang tayo nagsimulang maggiit, nagsimulang ilaban yung ating soberanya. Kaya sana, no, sana yung susunod na administrasyon. Ito mga to, lagi ko nababanggit to sa mga sa mga reaction video natin. Sana naman yung susunod na presidente, do hindi natin kilala pa kung sino. Sana naman tumindig, no? Ipaglaban yung ating soberanya. Well, kasi talaga naman ang goal ng China ay pananakop, no? At ang ebidensya talaga diyan yung original dash line na nilabas ng China, no? Yung titignan mo yung dash line, kino-cover niya yung almost 80 or to 90% ng South China Sea, no? Ganun sila kakapal ang mukha. And of course, in September 2023, dinagdagan niya pa ng dalawa na sinasama yung Taiwan. So 11 dash line na. Sa pananaw ng China, no? Sa atin, tinitignan natin ito in terms of our maritime entitlement. Sa tingin ng China, internal waters niya ang South China Sea. Sa loob na ng China yan, no? Biruin mo, no? Ganun sila ka-delusional. No, sa paningin ng China, yung buong South China Sea, yung ganun kalawak na karagatan, internal waters nila yon. 'Di ba? Isipin mo mga tol, kung gaano sila kapraning. Internal waters niya ang South China Sea. Sa loob na ng China yan, no? In fact, yung baseline niya, nilalagay niya sa Baho de Masinloc. No, kumbaga ito yung extension ng tinatawag ng mga China natin, no. Kung gagamitan natin ng UNCLOS, although gumagamit ang China ng United Nations Convention of the Law of the Sea, nilagay niya yung baseline niya sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc, which is about 800 nautical miles away from Hainan Island. 800 nautical miles away from Hainan Island. Yun yung pinakamalapit na isla ng China, ha? 800 nautical miles. Ano sabi ng UNCLOS? 200 nautical miles.
So sa tingin ng China, lahat ng kutubigan sa loob ng tinatawag na baseline, internal waters na yan. Kumbaga, lawa ng China. No, ganyan ang tingin ng China. So, pag nagkukonduct yung China ng radio challenge ng harassment, sinasabi niya sa atin, teritoryo namin to, internal waters namin to. Wala kayo diyang, kumbaga hindi kayo diyang pwede pumasok. Grabe, no? O ngayon, alam na natin mga tol kung ano talaga yung problema natin dito sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, mga tol, which is the 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas, ang tingin ng China dyan, internal waters nila, teritoryo nila. O ngayon, paano magkakaroon ng dialogo? Paano mareresolba yan ng mga consultations? Diba? Sa tingin nyo ba aatras ang China dyan sa kanilang iginigiit, dyan sa kanilang imagination, yung delusional, pagiging delusional nila dyan mga tol? Kaya nga sabi ko lagi sa reaction video natin, hindi Amerika may problema rito eh. Diba sinasabi ng China, Amerika daw, US daw, nagdadala ng gulo. Hindi eh. Alisin mo yung US. Diba? Paatrasin mo yan, ipagtabuyan natin. Same pa rin naman, hindi naman magbabago yan eh. Di ba nung panahon ni Duterte, inaway-away niya yung Amerika, pinagtabuyan niya. O tanong, nagbago ba yung China? Hindi naman eh. Same pa rin naman yung kanilang iginigiit eh. So hindi talaga makukuha sa ganyan yan. Respeto ang kailangan, which is napakalabo rin naman atang makita natin sa China. Professor Renato, hindi po ba nabanggit ninyo, meron na tayo nung 2016 ruling, pero paano ba natin ito mas mai-enforce, maipapatupad? Magpalakas tayo ng puwersa. O inunahan ko na siya. Magpalakas tayo ng puwersa para ma-enforce natin. Kumbaga parang sa isang barangay lang yan eh. 'Di ba? Kung isang barangay lang yan, maglalagay ka ng batas pero walang mag-e-enforce ng batas na yon, walang susunod dun. Kasi ang China, isinasantabi nila yan because pinaninindiganan nila yung kanilang 9-dash line, yung kanilang 10-dash line, yun ka rin ang kanilang pinaniniwalaan eh. Well, of course, importante ang international law, importante ang diplomacy, pero binaback up ng China yung kanyang massive, expansive maritime claim by building the largest navy in the world. Tama. Ang People's Liberation Army's Navy ho ay pinakamalaking hukbong dagat na sa buong mundo. Na daig niya na ang US Navy at China rin ho ang mayroong pinakamalaking Coast Guard sa buong mundo. Tama. Around 800 ships ng Chinese Coast Guard. And of course, nandiyan pa yung maritime militia. At yun yung puwersang pumipigil para ma-enforce yung international law. 'Di ba? Kapag meron kang ganong kalaking puwersa, mga tol, kaya mong baluktutin ng katotohanan at ang katama eh. Pwede mong baliktarin yan eh. Unless, mga tol, magkaroon na talaga ng gera. Pag nagkaroon ng gera at sakaling matalo ang China, o for example lang, matalo sila sa gera, doon pa lang magbabago ang hubog, mga tol, ng kanilang iginigiit. Yun, sa totoo lang, real talk lang tayo, mga tol. Alalahanin niya lang ninyo nung mga panahon ng World War I, World War II, 'di ba? Maangas din ang Japan noon eh. 'Di ba? Inatake pa nga nila yung Pearl Harbor eh kasi nga gusto nila maging dominante o ganun din si Hitler dati, 'di ba? Gusto niya sakupin lahat ang natalo. Yung Japan natalo, o 'di ba? Suko rin sila, mga tol. Ibinalik nila kung ano yung mga pinagkukuha nila. Halimbawa na lang Pilipinas, sinakop tayo dati. Ibinalik din nila, mga tol. Ganun din yan China. No, ano lang yan, mga tol, magbabago lang talaga ang hubog niyan kapag halimbawa talaga pumutok ang gera, nagkagera at natalo sila, atrasan na lahat yan. Pero kung puro ganito lang tayo, diplomasya, hindi nila isusuko yan. Kumbaga, ang strategy, gagamitin na natin term ng strategy ng China yung tinatawag nilang integrated maritime operation. Talagang lahat ginagamit nila. Ang People's Liberation Army's Navy, ginagamit rin nila yung kanilang Coast Guard, yung maritime militia, at gumagamit rin sila ng tinatawag natin influence operation. Sa loob mismo ng ating bansa. Nandiyan marami tayong kababayan na supposedly mga Pilipino, pero ang naratibo nila ay naratibo ng mga Chino. Kumbaga, tayo nang gugulo dito,
kumbaga, hindi nila minimension ho yung talagang balak ng China na sakupin to, palaging tayo may kasalanan. Lagi. Tayo may kasalanan, sila ang naghahangad ng kapayapaan. Peace and stability yung paulit-ulit nilang sinasabi. Tapos tayo yung nagpo-provoke. Kahit nga binabangga na tayo, tayo pa rin ang bumabangga sa kanila. So, ang strategy ng China, integrated maritime operation ho. Doc Rene, kung titingnan natin yung mapa, parang papalapit na sila ng papalapit sa sa Pilipinas eh. Tama. Hindi Napansin nyo lang rin. Scarborough, sabi nga ni Defense Secretary Gilbert Chodoro doon sa isang forum sa Singapore nitong weekend, parang hindi lang siya 9-dash line, hindi lang 10-dash line, baka maging 11-dash line pa yan. So, ano naman ang magiging estado natin kapag gano'n na pati yata mainland natin ay gusto na nilang kunin? Yari tayo dun. At talaga ho, hindi lang ho tayo, kumbaga, no, hindi lang ho yung South China Sea ang balak nila sakupin. Balak din ho talaga nila sakupin. In fact, in-imply na ho nila yung Taiwan. No? So pag nasakop po nila ang Taiwan, kumbaga yung tinatawag nating Luzon Strait na nagse-separate ho ng Luzon at Taiwan, magiging Chinese internal waters na rin ho. Ito yun ito yung sinasabi niya. Ito. Yung nagse-separate ng Luzon at Taiwan, ito yung sa gitna. Ito yung Luzon Strait. So pag nasakop ng China etong nakikita nyo ba yung mouse ko? Pag nasakop ng China etong Taiwan, magiging internal waters na ngayon yan ng China. Sila na yung mag-co-control niyan, mga tol. No, talaga, kita mo nga recently, di ba ho ba, tinaboy ho ng ating Coast Guard, ang isang malaking bangko ng Chinese Coast Guard, na nagpapatrolya ho, only about 40 nautical miles mula ho sa Zambales. Grabe, napakalapit, no? Ang pananaw ho talaga ng China, malakas kami, makapangyarihan kami, kaya namin ipatubad ang international law based sa pananaw ng China at pananaw sa kanilang interest na talaga, Grabe. kumbaga, maritime expansion ho. Grabe. Sa tingin nyo mga tol, ako sa tingin ko mga tol, para magbago hubog, wag naman sana, pero palagay ko eto na lang talaga tanging paraan eh. If ever lang magkakagera at matatalo sila, doon lang magbabago yan. Isusuko nila yan. Pero hanggat walang nangyayaring ganon at sila papalakas ng papalakas, sila ang mag-aano dyan, ang mananaig dyan. Kasi malakas nga sila, malaki nga sila eh. Tapos pag nagkagera at nanalo pa sila, talagang wala. Baka pati mainland natin sakop na. Wag naman po sana wag naman po sana. Pero hindi talaga sila madadaan sa pakiusapan. Malabong baguhin nila yung hulma ng kanilang inaangking 10-dash line to 11-dash line sa pamamagitan lang ng pakiusapan. Mga tol, malabo yun. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.